Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa piging sariwain, magiligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magiligtas niya sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayrin. Natatangi ang pagdiriwang sa ating paggunita ngayon kay Santa Monica, ang ina ni San Agustin, na bukas ay ating pagdiriwang kanyang kapistahan. Si Santa Monica, isang butihing ina, butihing may bahay, at napakabuting manugang sa kanyang mabagsik na biyanan, sa kanyang asawang nakapagpahirap ng kanyang kalooban, at sa kanyang anak nagpahirap din ng kanyang kalooban. Nagpaluha. Ganon din ang luhang ito ay napalitan ng kaginhawaan at kagalakan sa kanyang walang sawang pananalangin at pagkandili, sa kanyang walang sawang pagsubaybay sa kanyang anak.
Mga ginigilo ko mga kapatid, may mga ina na katulad pa rin ni Santa Monica na hanggang sa mga sandaling ito ay nagbubuhos ng napakaraming luha ng pagdurusa, ngunit napapalitan ng Diyos ng kadakilaan at pangunawa. Hingin natin na pamamatnubay kung gaya ni Santa Monica at simulan natin ang ating pagdiriwang na may pagsisisi sa ating mga kadustahan, mga pagmamalabis, pagkukulang at nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluhan ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay sa Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang pagkatuwang na panalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes, ang simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakipag-isa kay Kristo Jesus, kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang Panginoon natin lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y alalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos, ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dahil sa poon at karapat-dapat na siyang purihin, ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poong may kapal. Sa linmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin ikaw ay dakila. Ihayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Awitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman.
Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan niya siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang kari-arian, ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanila, sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Mga ginikilig ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung wala ang isang tao sa kanyang gawain na susubaybayan din ang karakter ng isang tao ayon sa kanyang gawain din. Katulad na lamang kapag wala ang kanyang Panginoon. Makikitat mo ang integridad ng isang tao, lalo na kung ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin sa kabila ng wala namang nakakakita itong amo. Ito ang kwento ng ating ebanghelyo ngayon. Ito ang sinasabi ng talinghaga ng aliping mapagkakatiwalaan. At ano nga bang ibig sabihin ng magiging isang mabuting katiwala ng Diyos? Si Santa Monica, hindi lang po siya isang ina, hindi lang siya isang asawa, lalo hindi lang siya isang manugang. Siya ay isang katiwala. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon para pangalagaan ang kanyang biyanan na napakabagsik sa kanya. Ganoon din naman ang kanyang asawa na isang pagano, sa kanya rin ipinagkatiwala dahil upang mabago niya ang buhay nito at ang tahakin ng kanyang asawa ay ang pagtakip sa daan ng kabutihan. At lalo-lalo pinagkatiwala sa kanya bilang isang ina, si San Agustin, na minsan ay napariwara o masasabi nating nawalay o nakalimot sa tamang daan. Ano ang naging pinanghawakan ni Santa Monica? Ang luha ng isang ina, ang luha ng isang may bahay, at ang luha ng isang manugang. Luha ng isang tao, luha ng isang katiwala. Sa kabila ng pagluhat, pagtangis na naghihimutok na puso at damdamin ni Santa Monica, hindi niya tinigilan ang pananalangin niya para sa 3 taong ito sa kanyang buhay. Ang kabagsikan ng kanyang biyanan, ang kawalan ng paggalang sa kanya, at pag-unawa ng kanyang asawa, at pagkakapariwara ng buhay ng kanyang anak. Imagine, nasa kanya na lahat ng kapigatihan. Nasa kanya na lahat ng tinuturing nating suliranin. Nasa kanya na lahat marahil ang pinakamabigat na sakit ng puso na dinadala ni Santa Monica. Pero pinatunayan niyang siya ay mapagkakatiwalaan. Ano nga ba sinasabi natin ebanghelyo? Naku, walang nakakita, wala ang Panginoon ko. Gagawin ko lang ang gusto ko.
Pero ano ang ginawa ni Santa Monica habang sa tingin niya parang wala sa piling niya ang Diyos? Ginampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin na iniatas sa kanya. Sometimes, my dear sisters and brothers, when we feel like we are downtrodden, when we feel like we are tested, when we feel like that the world is so heavy on our shoulders, a responsibility has been assigned to us. Hindi ibig sabihin na wala nakakikita. Hindi na mahalaga kung ng Diyos ay nakasubaybay sa iyo kung magagawa ba o hindi. Kundi ang naging susi ng transformation, no, ng luha ni Santa Monica mula sa kapighatihan hanggang sa kanyang tagumpay ay ang kanyang pagganap sa tungkuling iniatas sa kanya. But let us not forget that aside from that she's obliged, no, to take good care of her, mother-in-law, to always pray and support her husband, and always, to nurture her child. Saint Monica remains faithful. Nanatili siyang tapat sa tungkuling iniatas sa kanya upang masabing mapagkakatiwalaan siya. Inaasahan niya ng pagdating ang araw, babalik ang Panginoon sa piling niya. Umaasa siya na hindi matatapos ang buhay na ito, ay hindi niya mapagbabago ang mga mahal niya sa buhay. Lalong-lalo ng kanyang anak na si San Agustin. Imagine, para kay Santa Monica, ang luha niya ay hindi huli ang lahat. Ito yung simbolo na ang pagluwa ay hindi na ito ang huli ang lahat. Nawalan na ng pag-asa, hindi. Nagkaroon pa ng panibagong yugto ng pag-asa. Nasasalamin sa kanyang pagluha, pagtangis, na balang araw, makakamtan din niya ang kaginhawaan. Hindi man sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang minamahal na anak ni San Agustin. When heaviness, is our burden to carry, God will always be there when He returns to lift the burden and to make us feel glorified. Late that I have loved you, said St. Augustine in his letters, in his confessions. But you see, mga kapatid, ito ay mula sa walang humpay na pananalangin ng kanyang ina. Walang imposible sa panalangin. Walang imposible sa pananalig na darating ang araw, gagaan din ang lahat. Darating ang araw, lilipas din ang lahat. At darating ang araw, makapangyayari din ang plano ng Diyos. Ganapin mo lang ang tungkulin mo. Gampanan mo lang ang tungkulin mo bilang isang katiwala ng Diyos. Lahat tayo katiwala ng Panginoon. Umaasa siya na sa kanyang pagbabalik, maayos ang lahat. Kung sa tingin mo, iniwanan ka ng Panginoon, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi kanya actually iniwanan. Binigyan ka lang niya ng pagkakataon, gampanan mo ang iyong tungkulin. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa Ebanghelyo, inatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Sa bawat pagdalangin, ang ating po itutugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig.
Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao naway matagpuang handa sa pakipagkita sa Panginoon sa kanilang matagal ng hangari makita ng hayagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kailingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin kalakip ang katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Umiihahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayon si Santa Monica ay ginugunita kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal ay kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papurisyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santa Monica at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Amagamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga ginigili ko mga kapatid kay Kristo, narito ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ngayon si Santa Monica ay pinararangalan, ay pagkalooban mong madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating banal na pagdiribang, humay tataglay ang pagpapala ng ating Panginoon. Salamat Salamat sa sa Diyos.
bilang isang bayang tinatawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito na pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tangi sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanapanalangin natin ang ating mga manghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Puri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtuwas at sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, magsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananuwa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiling kami sa kapayapaan. At sumaano namang lagi ang pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cervi et antiquum documentum procedat mitui deste fides supremam cum sensum defectui genitori lauset iubi losio
Christi testigis. Omnidelect naman tomen sebantem. Oremus, Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, et anus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum in nobis vegetae santiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos